Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo yung isang basic computation on how to compute the capacity of the aircon unit for your home. Ito po ay base sa British Thermal Units. Ang gagamitin natin po dito sa computation natin, itong BTU na tinatawag. Ito ay ginagamit ng mga mechanical engineers kung magko-compute sila ng isang aircon capacity na akma doon sa lugar na lalagyan nila ng aircon. Actually, ang pagko-compute ng capacity ng aircon ay maraming mga kino-consider. Hindi lang siya ito ang nakasanayan, pero sa tingin ko ito ay ang tamang pagkuha ng capacity. Papakita ko po sa inyo na nagbabase ito cooling load of the room size. Ang formula dito, BTU is equals to floor area times the ceiling height and multiplied to 141. Ang 141 po, base po ito sa isang room. Ito ang tinatawag na constant load sa isang room. Pangalawa ay ang tao na umu-occupy sa isang kwarto or sa isang room. Bawat tao ay mayroon constant na 600 BTU per hour sa mga moderate na activity niya sa loob ng kwarto. And pangatlo, yung appliances. Meron din siyang kino-consider din yung appliances kasi meron siyang BTU per hour. Yan ay 300 to 500 BTU. Next is the basic lighting appliances. Meron siyang 300 to 500 BTU na dapat i-consider. Ito lahat na nandito na nakikita nyo, ito ay i-consider nyo lahat ito pag nag-compute kayo ng British Thermal Units para makuha mo ang total na BTU. Din kung ano ang lumabas doon sa computation, i-match mo doon sa capacity ng aircon kasi meron yung table Papakita ko sa inyo mamaya yung table. Actually, nag-iiba-iba naman yan depende sa manufacturer. So, balik tayo. Yung heavy appliances such as computer, fridge, or printer, TV ay nagre-range ng 500 to 1,000 BTU per hour. Actually, ang i-consider mo lang pag nag-compute ka kung ano ang mga appliances o ano ang nasa loob ng kwarto mo na lalagyan mo ng aircon para mahanapan mo ng tamang capacity. Ngayon, i-estimatein mo lang naman yung BTU total appliance load. Ito-total mo lang lahat yung mga appliances na nandoon, gaya ng TV 300 plus computer PC is 400 equals to 700. Tapos i-add mo pa, i-consider mo pa yung bintana. Yung bintana, kung ilang square meter, multiply mo lang sa BTU niya. Ito ang kino-consider sa pagko-compute sa mga bintana. Ito ay constant base doon sa reference. Ang orientation niya, kung north, east, sun is 150 to 200 BTU. Kung nakaharap naman sa east yung bintana mo, dapat 250 to 300 BTU. Kung sa south naman, 300 to 350 BTU. Kung sa west, 400 to 500. Ang BTU, window area times BTU based on the orientation, yung nakita natin kanina. Tapos, i-adjust natin depende sa kung ang ano mo, kwarto mo may ceiling
So ngayon, i-consider natin sa example natin na walang ceiling para magamit natin itong percentage additional 10 to 20%. Nagre-range dyan yung additional, nasa sayo kung anong gusto mong gamitin. So ito, meron tayong sample computation dito. Sample lang po ito, pero pwede muna ito maging basis sa pagpili or pagbili ng saktong aircon para sa gagamitan mong kwarto or room or house. Ito ay lahat i-consider natin for the purpose of this tutorial. Gagamitin natin lahat yon para makita lang natin yung anong kakalabasan. So itong sample computation, let's say yung room size mo is 5 by 4 meters. So multiply natin, ang labas na is 20 square meter. Tapos yung ceiling height mo is, assume natin na 2.5 meters. Tapos ang nag-occupy sa room na yon is 2 tao. Tapos meron silang TV, isang computer, isang bintana na 2 square meter yung laki na west facing, at saka for insulation, kumbaga bubong lang, walang ceiling siya. So ito ang consider natin sa computation natin for the purpose of this tutorial. Ngayon, ang formula based on room load is British Thermal Units or BTU equals to floor area times ceiling height times 141. Itong 141 makikita nyo mamaya, papakita ko sa inyo kung saan kinuha to. So direct substitution lang, 20 yung floor area times ceiling height times the constant BTU na given galing sa reference. So makukuha natin is 7,050 British Thermal Units or BTU. So yung tao na dalawa, ang BTU niya bawat isang tao 600 based on doon sa table. Papakita ko mamaya. So 2 times 600 equals to 1,200 BTU. And then the appliance load, add mo lang lahat. Yung sa TV is 300, yung sa PC is 400. So equal 700 BTU. Next, window solar gain. So ang 2 square meters na window, ang niya constant is 420 basta west facing siya. So equivalent to 900 BTU. Ngayon, itutotal mo lang lahat yun. Isa-sum up mo lang lahat yung mga British Thermal Units na nakuha mo. Tapos, base doon sa sinabi ko na for insulation tayo, magdadagdag lang tayo ng 15% doon sa total na inad mo na mga kinonsider mong appliances at saka lahat ng tao, lahat ng consideration sa isang room. So, ang idadagdag mo ay 1,477.5. Ito ay 15% ng 9,850. So, ang final cooling load is 9,850 plus 1,478. Round up na lang natin. So, equals to 11,330 British Thermal Units per hour. So, ngayon, nakuha na natin capacity ng aircon na nagmamatch dito sa British Thermal Units. Ang recommended aircon size is 1.5 horsepower. Usually 12,000 BTU per hour ang match siya sa 1.5 horsepower unit. So nakuha na natin yung aircon capacity. So dahil dito na kinompute natin na BTU, nakakuha na tayo ng 1.5. So dito kinuha yan yung mga natin, mga ginamit natin na mga constant doon sa computation sample. Dito nang galing yon yung factor niya. Tapos value used and reference sources. So ang room load na sinasabi ko 141, dito kinuha yon. Tapos yung people load or yung tao 600 BTU per hour per person.
Nanggaling din yan dito. Appliances 3,000 to 400 BTU. Galing naman dito yon. So yung windows, mabintana niya is 450 per square meter. Depende sa orientation na na-discuss natin kanina. So kung walang insulation or ceiling, dagdag tayo ng 15% doon sa ginawa natin. Actually, this is just rule of thumb actually. Additional lang. Pero dito natin kinuha kadalasan yan tong reference na to. Dito naman, actually ito, nagbabaris ito depende sa manufacturer. Pag nakuha mo na yung BTU units, pagpunta mo doon sa bibilhan mo, may nakalagay naman yun kung ilang BTU, tapos mamatch mo lang doon sa kung ilang horsepower. Kasi nagbabaris ito, depende sa manufacturer Pero, mas okay na to na guide para pagbili mo ng aircon, para hindi ka masyado magsisi just in case nakabili ka, di naman nakakalamig na maayos, saka palaging nakatudo yung yung aircon mo, so makonsumo sa kuryente yun. Yan lang po, salamat po sa panonood. Please like and share and follow na rin para sa mga future tutorial. Mga basic lang to, para at least makakatulong to, or mga basis para pagbibili ng aircon o something ganun. Itong mga tutorial na to, actually maraming nakakaalam nito actually. Itong tutorial is para lang yun dun sa mga hindi pa nakakaalam, sa mabaguhan. I-share lang natin. Thank you.